Habit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. At ito po si Marisa. Ito po si Ate Miranda. Ito si Oliver Carmon. At ito naman po si Papa Osin Olivia. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika na namin, dali. Naku, eto na. Diyos ko, nakakaloka ang mga issue ngayon, hay. Ay! Oo, Diyos ko, umpisa na natin to, yung mga Ay! patola. Oh. Ang pambansang gulay ngayon ay patola. Patola. Bakit patola? Upo para sa iyo yun, kaya upo ka ng upo. Kaya naman, ikakang ganyan. Kinuubo, hindi Oo. Ah, Ayan. ba't nga pa patola, Nay? Kasi nga, patola dahil super patol ang mga artista ngayon, game na Oo. game silang pumatol sa mga bashers, no? Ayun. Oo. Oo. Siyempre, katulad ni Ann Curtis. Oh, ba't nga ba siya pumatol? Eh kasi nga merong isang netizen na nag-comment na. Ano sabi? Eto sabi, oh. Sabi? Wala pa. Ano Sabi, oh. Feeling Yan. guilty. Oh. Sabi nung isang Mark Dave Pugay, kakairita. English ang mga dialogue. Sabing gano'n. Ito yung sa movie nila ni Jericho Rosales. Kung saan Inglesan daw ng Inglesan doon. Rosales. Oh. Kaya naman nung napanood niya yung parang trailer, parang, ba't puro English? Oo. Ganon. Sinagot niya ni Ann. Ay, oo. Ano sabi ni Ann? Di ba ka manood? Oh, sabing gano'n. Di nakatikim ang basher, hindi ba? Di ba? Oo, kaya... Pati nga si Senyora sabi, ayan, di nasagot ka tuloy ni Ann. Oo, di ba? Pati Oo. sino pang ba? Si Meme. Si Meme, sabi ni sabi. Meme. Ay! May umorder ng pick-up with free delivery. Oo. Wow! Love it! Sabi gano'n ni Madam. Ay nako, alam niyo yung mga ganyan, lalo na kung bihirang sumagot yung Oo. artista, hindi siya pala sagot talaga. Mm-mm. Tapos, minsan mo lang talaga makikita yung ganyan. Talagang tatawa ka, masasyak ka, parang, ay, ang cute lang. Di ba? Alam mo yung wala sa imahe ni Ann Curtis, pero pumatol. Yes. Minsan din naman kasi, nakakanti din yung pika ng mga artista, di ba, Nay? Oo. Parang randomly habang nag-browse sila, biglang may nakita, teka nga. Oo. Minsan kasi Teka nakakaprani. Ikaw, isa ka pang patulera, di ba? Ay! Marisa Sanchez. Ako? Oo, hulaan mo nga kami kung mahulaan. Okay ba? Ito palat namin. Hulaan mo. Ano ba ihuhula ko? Hulaan mo kung magiging successful yung Feb 13 concert mo sa Uy, Music oo Museum. nga. Oo. Ay, ako, syempre, hindi naman ako manguhula. At saka ayoko ng hula-hula. Ha? Hindi ka ba manguhula? Hindi, mukha lang ako manguhula sa okay. outfit ko ngayon. Syempre, nakabigas sa closet ako. Ay, sige. Hulaan mo nga kung yung Feb 13. Nahulog ko sa Sorry, pasensya. Oh, grabe ka. Sorry, Nahulog naman yung Grabe naman yung Ayan, bida dishwashing, alam mo, hindi, nakakaloka kasi nga, Yan ang sabong ko, hindi, ginanon talaga ni Loy, kasi nga nag-taping siya uli Ha? ng Batang Quiapo. Naku, abangan nyo! Yan ang dishwashing soap na. Makukuha nyo rin ang pika ni Madam Jackie doon. Oo. Oo, so tapos, ano yung hula mo, Oliver? Successful naman. Oo. Ayan, Oh. successful kung bibili sila ng ticket dito, ayan. Yes! Tapos na yung VIP Ay! 2,000 lang tsaka 1,500 na. Ayan, Oh. taray mo, Marisa. Naku, 700. sugod na. Oo, parang ka-level mo na ba ang ang Sex bomb? Sex bomb? Hindi naman. Grabe. Oo naman! Kasi marami sila, Marisa, okay. mag-isa ka lang. Okay. Oo. Pero sumusugod din yung mga fans ni Miss Marisa. Oo, alam mo, Yung nakakatawa yan. first one. Napakahusay ng Hindi, alam pag kumakaya, ang ganda-ganda ng boses niya. Uy, hindi naman. Umaalingaw mo. Alam mo, nakakaloka. Hindi talaga halatang lips eh. Lipstick ba? Yun, idea. Ano ba? Ako, sige nga. Ay! Pasadahan mo nga kami. Ayoko! Sige na. Ayoko! O ate. Sige na. Ayoko nga! Sige na. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Pero mo sa concert niya ha, walang microphone. Oo. Kasi wala masyadong budget, kaya wala ka ng microphone. Oo.
Oh, anyway, ayan ako, ito na nga. So, yung mga patulera. At patulera din tong si Marina. Yes, Mas diba? Ako na naman. Oo. Hindi ako si Alaska. Nagpasample eh. Oh, ito na nga. So, Alaska girl siya ngayon Oo, wala si Alaska boy. Si Alaska girl po yung kasama pero namin today. kondensada. Ha? Yung mga ganyan, tinan mo, lahat parang bumilib kay Ann Curtis. Yes. Oo, kasi nga, tandaan nyo, pag minsan lang humirit yung artista, pasabog yun. May dating. May dating. Oo. Pero parang pag Kiko Barsada, ganyan, Leandro Legistes, araw-araw, may mga hanap. oo. Parang, ay, normal na lang yan. Oo. Parang ganon. Di ba? Kaya, bakit? Hindi yun nga yung sample ko. Kasi araw-araw mo nababasa kung ano-ano. Yes. Kiko Barsaga talaga. Oo, di ba? Kumbaga, nai-immune na tayo. Kasi nga, normal na yan. Pero pag Ann Curtis, biglang may isang Pak. one-liner. Pak. Di ba? Oo. Headline ng buong bansa. Oo. Ay, pero kayo, kuya, Aha. meron pang isang patulera. Sino? Sino? Si Barbie, kuya. Barbie. Barbie mo? Hoy! Hindi ako yun eh. Hindi ako. Grabe si Tito Oliver! Barbie mo. Hindi ako. Alam mo, Oliver. Si Barbie Imperial. Ano nga yun? Saan na nagsimula yun, Lloyda? Kasi nga, meron na yung nag-blind item. Oo. Tungkol daw dito sa isang self-made celebrity Oo. na nagkaroon ng dream home. Saan? Somewhere sa South. Aha. Oo. Na ang claim daw ng self-made celebrity galing sa kanyang sariling pawis. Pero, dahil daw sa mahal nung property, mukhang galing daw ito sa isang sponsor na may asawa. Oo. Oo. Saan kinalaman ni Barbie siya? Sumagot siya. Ano sabi? Sabi niya, Oh. LOL! Ay, sino ba sumulat niyan, Mama Loy? Hindi. Gaga? Laugh out loud. LOL. Oo. This is so obvious it's about me. Oh. Hindi na lang kayo maging masaya. Oh. I can proudly say, no man helped me achieve this. Kung sino pa yung sarili mong kapwa Pinoy talaga, hihila sa'yo pababa. God bless you whoever you are. Makagawa ka lang ng kwento? Bye! Okay. Alam ko kung saan nanggagaling si Barbie dyan. Kasi Oo. kakapost lang niya nung kanyang ipagagawa o yung perspective ng bahay na ipagagawa niya sa Bicol. Kung saan siya pinanganak. Oo. At yun nga, parang biglang sumabay yung ganyan. So, sa comment section, siya ang tinuturo. Kaya nag-react si Barbie. Kasi syempre, kailangan niyang linawin na hindi siya yon kasi baka magkaroon ng perception o ng impression yung mga tao na siya yung tinutukoy kasi kakapost lang niya nung perspective. Biglang yung Radar PH nag-post din ng tungkol doon. Teka lang, Nay. Di ba yan ang yan ang number one mo sinasabi? Yung wag mong aakuin yung blind item dahil baka hindi naman ikaw. Oo. Kaya yun nga, maraming nag-comment kasi doon sa post na yon sa Facebook, no? Na si Barbie yung itinuturo. Na ako rin mismo na gumagawa rin ng blind item. Masasabi ko, at meron akong idea kung sino yung tinutukoy, but definitely hindi yun si Barbie. Kaya nag-react si Barbie kasi siya yung tinuturo dahil sariwa pa niyang na-post yung perspective ng bahay niya. Oo. So, syempre, hindi rin naman natin maalis kay Barbie mag-react, lalo na kung siya yung tinuturo. Na kapag hindi kumibok si Barbie, Siya na nga yun. ay baka isipin ng mga tao siya. Kaya nga lang, ganun yung reaction ni Barbie na parang inaako niya na siya yung tinutukoy sa blind item. Oo. Pero alam mong kaigihan dito, no? Ano? In fairness, nakatulong si Barbie para mapataas yung number of followers nung Radar PH. Kasi na-curious yung mga tao. Oo. Kaya, next time, sa mga artista, lalahatin ko na, pag feeling nyo, hindi kayo yung tinutukoy. Feeling nyo, hindi kayo yung best description doon sa blind items, lalo na kung yung clue ay hindi naman sumasalamin sa inyo. Huwag mag-react. At kahit kayo pa yung tinutukoy,
deadma. Huwag niyong sasagutin. Kasi, Bakit? syempre, pag sinagot mo yun, nag-react. Sino yung pumutak, siyang talo, di ba mga ganyan? Oo. Eh, bukod kay Barbie, meron bang nag-comment man lang na Merong iba. hinala nila kung sino yun? Merong ibang nagbanggit, maraming nagbanggit, pero hindi na natin babanggitin dito dahil yun naman ay hula nila. Oo, hindi na natin babanggitin. Eh pag hindi naman nag-react, sabihin, ay, tignan mo, hindi nagre-react. Di patay yun kung hindi na Hindi, yung akin lang. Yun ang pinaka-usapan. Pag blind items, don't ever react. Kahit pa ikaw yung Ano pinutupay, mo na, Roy? huwag mag-react. Unless tanungin ka, di ba? Tanungin ka. Kasi naalala ko nung nakalaan, di ba, yung power couple. Nag-react si Marian Rivera kasi natanong siya kung kayo ba yung power couple. Sinagot niya. di ba? Sino? Si Marian, di ba? Si Sabi niya, Marian, hindi kami yun. Di ba? Tinanong siya. Maging si Zoren at si Carmina ay sumagot na rin to their manager, Dolor, na hindi sila yon. Naloloka rin si Tita Dolor. Maraming couples talaga ang pinagbibintangan sila yung Naghiwalay. sila yung power couple. Pero meron din namang mga nagsasabi na hindi sila yon, pero tinuturong sila yon. Kasi powerful sila. Oo. Ganon. Anyway, naku, Diyos ko, nakakaloka mga patol-patol, no? Katulad nito ang ating kumpare si Sian Gasa. Bakit? Naloka. Oo. Naloka ako sa blind item Bakit? Oo. Alam mo kung babasahin mo yung blind item, malas pa. Kung nasa TV yun, ako, talagang haharangin yun ni MTRCB Chair Lala Soto. Yes. Kung saan pumunta tayo dyan, hindi ba? Yes. Haharangin niya yan dahil hindi pwede yun. Kailangan ng matalinong panonood at matalinong pag-aanalisa ng pinanonood. Yes, responsableng Panonood. entertainment, Oo, di ba? ayan. Kaya ngayon yung kausap natin si Chair Lala. Yes. Kahit daw araw ng Pasko may nakarating sa kanilang reklamo at napanood din nila na nagpapalabas. Ay, kuya, anong nilalabas? Hindi pa ako tapos. Gusto mo tumurit sa'yo? Hindi pa nga kasi tapos, nagpapalabas ng malaswang panoorin. Kaya, Ng Pasko? Oo, kaya nabigyan ng 1 month sanction. Sorry. Sanction! Nahigop? Parusa. okay. Na walang e-ere kahit ano. Yung 100. 1 month na walang palabas. Ay, grabe, no? Nasarado 24 hours. Yung kala nila hindi sila mahuhuli. So yan, di ba? Kaya bilib na bilib tayo kay Chair Lala. Yes. Oo. At naloka si Chair Lala dahil, ganito pala talaga si Ate Mirena sa toong buhay, no? Magsalita. Akala daw niya, iniindik mo lang yung boses mo. Huwag magtuto. Ayan, ganyan, no? Ganyan yung mga, inaangilan mo si Chair. Yes. Hindi! Oo. Love ko yung si Chair. Wow! Anyway, ayan, going back. Saan na nga ba tayo napunta? Going back to Honolulu just to get that mawi-wawi. Sandali. Kay Gasa na. Oo, yung malaswang. Hindi, kasi meron daw isang sikat o kilalang aktor, gwapong aktor, na ang jowa ngayon ay ang kanyang tiyahin. Pinsang buo daw ng tatay. At nakakaloka, yung next niyang labas, meron ng picture na binura lang yung tatlong mukha. Nilagyan ng bilog. Oo, nakakaloka. Pak! Ginanon si Jerome Ponce ang nandoon. Ay. Nakakaloka. Again, tinan mo yan, lahat parang isinusumpa si Jerome, lahat parang, bakit ganyan? Baka pag nagkaanak kayo, may diferensya yung bata, ganyan. Diyos ko, oo. Tinan mo yan ha, wala pang pahayag yung kabilang kanto. Kabilang kanto. Panig! Saan ka kasi nagpupunta? Yung kabilang kampo. Wala pa silang inihahayag. Kahit si Jerome, wala tayong naririnig. Pero ang dami mga lumabas sa ibang mga pictures na ganun din kasama ni Jerome yung girl na nasa picture. So totoo bang pinsan yun ng papa niya? Hindi, yun daw ang yun ang lumalabas, ang pinsang buo ng tatay niya, yung kaedaran niya.
na babae. Oo, bali lumalabas tsahin niya ang jowa niya. Oo. Nasa batas, di ba na parang ika-4th degree of consanguinity or affinity yung pwedeng Magkaroon ng relasyon. Oo. Pero nung araw wala namang ganyan. Oh. So pwede, Marisa. Noon, Bible days. Palagay ko meron nang nangyayari, hindi lang exposed. Hindi ko alam kung third degree or fourth degree, pero parang gano'n. Kumbaga, kung magkapatid, first degree. Kung magpinsan, second degree. Kung second cousin, third degree. Hanggang dun yata, hindi pwede. Meron May din, child, meron meron din. din. Kahit sa hayop meron yan ha. Ano? Yung, sa aso. Ano? Pedigree. Ha? Pagkain nila yun na nga! Ay, hindi ko lang po alam baka yung mga lawyers po natin dyan may alam tungkol dun sa ilang degree yung Dapat hindi natin tanongin si Attorney Reggie. ay oo nga, why not? Attorney, ano masasabi mo to? Hello Papa Oji, mainit ang usapan sa blind item ni Zian Gaza tungkol sa isang personalidad at sa pinsan ng kanyang tatay. Marami nagre-react sa comment section kaya himayin natin ito hindi lang sa mata ng batas kundi sa mata ng lipunan. Papa Oji, legally speaking, under Article 38 of the Family Code, ang bawal na magpakasal ay ang mga magkamag-anak hanggang 4th civil degree. Ang pinsan ng tatay o first cousin once removed ay nasa 5th civil degree na. So in the eyes of the law, clear ito. Walang legal impediment. Pero Papa Oji, alam naman natin na sa Pilipinas, iba ang legal sa tanggap ng marami. Socially kasi may tinatawag tayong delikadesa. For many Filipino families, kahit 5th civil degree na yan, kamag-anak pa rin ang turing natin. Ang optics nito sa publiko ay madalas na tabu o nakakagulat dahil ang kultura nga natin ay napaka-close-knit. Siyempre, ang social stigma ay mas mahirap gamutin kaysa sa legal na usapin. At the end of the day, legal ang relasyon, pero kailangan maging handa ang magkapareha sa puna ng lipunan. At yan ang aking legal and social insight for today. Balik sa iyo, Papa Oji. Sana nakatulong ako sa inyo. Ayan. Thank you so much, Attorney Reggie Tongol ng RT Law. Yes. Oo. Ito na nga, so hindi natin alam kung ano naman ang panig, ano naman ang damdamin dyan, o gaano ba ito katotoo. Mula naman sa panig ni Jerome Yes. Ponce at hindi naman nagsasalita. In short, hindi pinapatulan. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Pag gusto mong mamatay ang isang issue, huwag mong patulan, huwag mong sagutin para mapila yung issue. Di ba? Gano'n naman ang rule Pero dito. for a while, mapag-uusapan din. For a while. Yes, oo. Yan yung claim ni Sian, na may intimacy nagaganap between the two, di ba? Pero hindi na rin naman natin alam kung meron nga ba. Yes. Hindi rin natin alam at hindi pa rin natin narinig si Jerome kung meron nga ba. Diba? Kaya intayin natin ang formal na pahayag ni Jerome kung gusto niyang magsalita tungkol sa bagay nito dahil siya yung tinuturo talaga. Oo. Ha? Ano masasabi mo doon? I think they're guilty kaya hindi sila nagsasalita. Ganon? Silence means yes, kuya. Parang may kaakibat at dahak yung Gawa mo muna kasi yung candy. Ano ba yun? Hindi mo lang candy naman, oh. Ulitin mo. Silence means yes. Oh, Wow. Ano ibig sabihin nun? Hindi yan, kuya. Lagi na lang ako. Si Miss Marisa naman. Wow, bakit ako? Hindi, pero kasi sabi mo lang kanina, di ba, huwag kikibo. Ikaw nagsabi niya, Papa Oy. Oo nga. Diba? Oo. Kaya nga. Baka wala pang nakakapagtanong personally kay Jerome, kaya wala rin siyang sinasagot, di ba? Ang rule of thumb sa blind item, whether it's true or not, Huwag nang kumibo. huwag nang kumibo. Pero paano nga gano'n na? Pag halimbawa naharang ka ng mga reporter, tas natanong ka tungkol sa blind item, sasagutin mo din ba dapat o hindi? Ay, kung marunong siya ng graceful exit na ayoko ng patulan niya. Ganon. Pwedeng, ayaw patulan. Ayaw niyang patulan kasi totoo. Ayaw niyang patulan dahil Kasi hindi totoo. hindi totoo. So, nakalimbo pa rin yung mga tao. Wow, limbo. Gusto mo yun? They're in limbo. Yes, Limbo oo. Oo. Ay, kaya nako, ito naman ang kailangan nating marinig. Ito kasi talagang hindi ito blind item. Oo. Which one? Oo. Ito na nga. Nakarating lang sa aking kaalaman. Ay, oo. At gusto ko na rin natin itanong sa kanila. Yan, ha?
Kasi nga nag-aaway-aaway yung Wilka. Tsaka yung Dasbia. Sino bang mas mapalad kina Dustin at Will Ashley? Para sa puso o sa nag-iisang puso ni Bianca. Away-away yung mga fans yan. Kahit nga yung yung palabas ng Love You So Bad. Kanya-kanyang paandar ng mga pa-black screening. Diba? Tapos nag-aaway-aaway pa sila. Tapos nakita si Mika Salamanca kasama si Will Ashley sa Hong Kong yata yan. Oo. Tapos nagagalit sila kay Will. Oo. Dati si Dustin titira nyo ngayon. O ayan. Ano ngayon? O si Will o kasama si Mika. Tapos nilinaw ni Mika sa kanyang statement na originally hindi naman talaga kasama sa plano o sa pag-alis nila sa patungong Hong Kong si Will. Hanggang sa ending, jumoy na si Will kasama ibang friends, kung sino man yung mga friends nila, no? Yes. Oo, yun. Ngayon, may nakarating lang naman sa akin. Oo. At itatanong na rin natin, hindi namin kino-confirm dito. Ha? Ano yan? Ako mismo bilang si OG Diaz, hindi ko po kino-confirm to. Pero may nakausap lang ako. At ewan ko ba, biglang sinabi na confirmed yung Will, Ashley at Mika Salamanca. Sabi ko na na may relasyon. Sabi ko, naku, anong damdamin kaya dyan ni Bianca? Kung totoo man, o kung may alam siya, or wala siyang alam, Mama Ogs, nagkakamabutihan naman sila ni Dusty. Sabi sa So si akin. Dustin ang the winner takes it all? Oo. The winner takes it all. Oh. Yun ang nakarating sa atin. So, hindi natin alam kung gaano ito katotoo. Pero yung nag-confirm sa akin, ay madalas ko ng kasi ito nakakausap Oo talagang wala pa siyang sablay. If ever nasasablay siya dito. First time? First time. Oh. So ayan hindi po ako nag-confirm. Meron lang ako nakausap na sa akin kinonfirm na si Will Ashley at si Mika Salamanca ay playing sweet music together. Ganyan. Oh. Kaya yan ang dapat nilang linawin. So kuya Oh. mag-statement na naman yung kampo ni Mika niyan. Ayaw mo ba? Hindi naman. Paano kung ikaw pagawain ng statement? Aminin nyo na. Anong statement ba, Sorn? Ay, nako. Pero alam mo na, tapos na yung pelikula Tapos Baka yung pelikula, baka naman kanya-kanya na. pwede nang umamin yung mga dapat umamin, di ba? Oo. Siyempre, noon pa naman siguro nag-iisip yung Dastia or Wilka fans. Yung ilan, na baka hindi rin talaga, pang love team lang talaga. Kung sakali, itong Wilka or yung Dastia, ilang beses natin nakikita, nagka-holding hands sila, kung sa sila rumarampa, diba? Alam niyo mga ganyan, dapat minsan kasi yung ibang fans hindi siya maintindihan. Hindi maintindihan yung konsepto na pag meron kang minahal na love team, lagi mong sasabihin sa sarili mo na love team lang ang niyayakap ko. Ang personal nilang buhay ay hindi. At saka malay mo na lalong lumakas yung mga fan base nung Will at saka Mika, di ba? Oo. Knowing if ever man kung sila na, edi syempre maraming matutuwa na fans nilang dalawa, di ba? Oo. So kung may yung Will ka ay Will at Bianca, ano naman yung Will at Mika? Eh di kuya Will ka pa din. Oo nga, Oo nga. Di ba? May iba lang yung spelling. Oo. Instead na C, magiging K. Oo. Oo nga, no? Oo. Di ba? Pwede. Tsaka pwede Brainy din pala tong si Mrena. Oo, yung Will ka, Tapos, alam mo, pag nagsama yan si Will at si Mika, Tapos may Will ka sila, Pwede silang magtayo ng papayaso. Seal ka yun! Oo, kakalabanin mo pa. Will ka papa. Ha? Uy! Kuya Freddy. Pwede rin Wilka distilled water. Nagsilip mo pa talaga. Oo. Paano naman si Brent Manalo? Mga team lang ba yun? Ay! Feeling ko, Tito Oliver, Oo. dahil hindi si Brent yung nagwagik sa puso ni Mika, Oh. papalitan yung pangalan nun. Ano? Ni Brent? Yes, kuya ni Brent mismo. Ano na? Ano na? Brent Natalo. Ikaw man hindi manalo, natalo na.
Nagwagi Mama Louie. Galing ko. Teka. Uy, baka isipin naman nila sinisira niyo yung love team ng Wilka. Hindi. Siyempre, ito lang nakarating sa mag-iimbento tayo. Kaya nga sinasabi ko rito, may nag-confirm lang sa akin, pero ako mismo bilang si Ogie, hindi ko siya kino-confirm. Ang mas magandang maringgan natin ay si Will mismo at si Nika. Yes. Yan, oo. Confirm. Oo. Yeah. At kung totoong ang Dasbia sa tunay na buhay ay nagkakamabutihan din. Everybody happy. Yes, oo, Di ba? ha? Love, love, love. Ayan, di Di ba? ba? I'm sure yan ang gusto ni mangyari ni Doc Jessica D ng Ideal Vision. Yes! Lalo na siya nagpakain sa atin. Happy birthday, Doc! Yes! Happy birthday, Nandito Doc siya Jessica. nung party mo, ang bait-bait. Oo, Diyos ko nagpakain Yes. nga sa amin. Yeah. Thank you sa pasabog na merienda, Doc Jessica. Happy birthday po. We love you, Doc. Dahil dyan, marami nang nag-i-inquire tungkol sa Rocket Di ba? na salamin. Di ba? Yung may AI. Yung Rocket Oo. Eyewear. Dyan nyo sa Ideal Vision itanong. Yes. Dami ng branches. Oo. Ay, 203? Kunti Di Oo, ba? diba? Nakakaloka naman taon. Diyos ko po. Dahil birthday ni Doc Jessica. Doc Jessica D, hindi natin alam kung kumuha ba siya ng cake sa Heavenly Heavenly dessert. dessert. Eh baka papadala ni Chef Ni Jeng Chef yan. Jeng. Oo. lalo na birthday ni Papa Fergie. Yes! Papa Fergs! Happy birthday, we love you Nakakaloka, too. Oo. At sino pa ba yung may birthday nating mula sa Honolulu, Hawaii? Yes! Si Vina Morales. Lina Morales. Oh, Miss Lina! Thank you po sa pasalubong din. Yes, tsaka si Primrose, pinabati Yes, natin. Miss Primrose, thank you po sa Diba? pasalubong. Happy Oo. birthday na rin kay Jorel Evisa. Ah! Okay, wala Ah, ka nang sasabihin. sino ba si Jorel sa buhay Wala ni nga tayong Papa sasabihin. Ah! Oo, Diyos ko, oo, kasi kukurutin ako sa likod. Ah, Oo, alam mo okay. na, hindi ba? Ah. Nandito si Marisa. Oo. Yes. Parang nakita ko si Miss Maureen Weissenberg. Weisenberg. Ay, boy! Thank you, Miss Marie! Kasi nag-dinner tayo, tinrate niya tayo sa mesa. Sa mesa. Yes. Diba? Tsaka mamaya kasama natin si Miss Maureen Weissenberger sa ending natin. Ha? Oo. Talaga ba? Oo. Ano ka ba? Siya magdadala sa atin sa Germany. Oh, Sa yes! Honolulu. Sandra? Yes! Sa Honolulu, Hawaii. Thank you, Doc Gamitin natin yung kanyang sunblock Sunblock. na ang pangalan ay Solmira. Oh. Susubukan mo yan, Papa. Ay! Yes. Uy, naku sayang. No? Sana mabibili sa Ultra Mega. No? Oo nga, na merong 39 branches nationwide. O, i-google nyo lang yan ha. Diba? Kasi ang dami na nagtatanong sa amin, saan ba yung malapit sa aming Ultra Mega? I-google nyo po. 39 Yes. branches yan nationwide. Oo. Para maging Punta kayo kasuki dyan, kayo. sama ako. Oo. Oo, kasi talaga, Kailan bongga ka ba talaga busy? mag-grocery. Kailan ako busy nung kayo pupunta? Oo. Bongga talaga mag-grocery dyan, promise. Kasi mura. Mga sari-sari store dyan mismo namimili. Ganun po siya kamura. Doon ako bibili ng bida. Ay, di ba? Oo. Meron bang bida doon sa Ultra Mega? Sana, na meron na, no? oo. At ito pa isang chika, mamalo. Ay, ano yan? Eto. Ito na nga ang nakakaloka, Mamaloy. Di ba may nagsumbong sa atin tungkol sa sinasabi na nating hoarding ng tickets ng araw dito sa round 4 and 5 ng concert ng Sex Bomb. Na kahit yung mga apakaaga pa lang ay napakatitsagang pumila sa SM Ticketnet ay hindi rin nakabili dahil may umubos ng tickets. Sino? Abay, totoo nga ha. Kaya pala umaabot sa pang 100,000 sa online queuing ay dahil nga meron ng mga nauna as in priority na bumili ng mga ilang tickets. As in, kada seating section ay merong kumukuha ng hindi bababa sa 100 tickets. Kada scalper para itaas mula 1K hanggang 2,000 ang tubo ng bawat isang ticket. At take note, meron pa silang group chat ng mga scalpers. For example ng chat, I do have 100 SVIP, 100 VIP, and 100 box premium Direct ako mismo. Tamang patong tayong pangkain lang sa concert. Kaya inilatag na nila ang presyuhan. Ang VIP na ang kuha ay 6,150 ang selling price. Pag binili sa kanila,
ay 8,650 pesos na. Ang SVIP naman na nakuha lang ng 4,500 pesos ay ibebenta ng 6,500. As in, 2,000 ang tubo. Ang nakakaloka pa nito, dahil sobrang kagahamanan sa kita, ay napagbaligtad pa ang presyo ng SVIP sa VIP. Mas mataas pa ang presyo ng VIP? Talaga ba? Samantalang ang box premium naman na 2,700 lang ang SRP o suggested retail price ay akyat naman ng 3,700 pesos ang presyo na may tubong 1,000. Ang gusto pang mangyari ng mga scalper na ito ay pay muna ang mga interesado at magkita-kita na lang sa venue mismo for distribution ng tickets. Abay, kahit pag gusto mong manood, nakakatakot pa rin sumugal sa gustong mangyari ng scalper. Meron pang reminder na ibinigay ang scalper na siya mismo direkta ang may hawak ng mga physical tickets at inamin pa niyang may patong siya ng mula 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Pero sa latag ng presyo niya ay tila hindi totoo. Yung 500 pesos lang ang patong niya. Lahat talaga lampas 1,000 pesos ang kikitain niya. Meron pang pautot na walang friends, hanap buhay lang, besh. Hindi namin alam kung aware dito ang producers ng sex bomb dahil may nagchika rin sa amin na sa loob mismo ay meron nagmamaniobra para ma-prioritize ang mga bulto-bultong kung bumili ng tickets. At ito nga, yung mga scalpers. Duda pa ng aming kausap, baka mismong sa SM Ticketing ay may inside job. Well, hindi natin alam ito, no? Sana ay masagot ito ng production side ng Sex Bomb at ng SM Ticketnet. Pero ang tanong ngayon, kumagat kaya sa presyo ng scalpers ang mga excited manood? Susugal kaya sila na pay now and look for the scalper na lang on the day of the concert at good luck kung mahanap nilang scalper? Paano nga kaya kung magkakaisa ang mga pinalaki ng sex bomb dancers na patayin ang hanap buhay ng mga scalpers by not buying from them? Paano rin kaya kung magkaroon ng entrapment para mahuli sila at matigil na itong gawaing pansasamantala ng mga tao? Abangan natin yan. Meanwhile, mapapaaw ka na lang talaga. Ayan. Ay, oh. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood pa sa amin. Hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Click lang yung subscribe button na nandun sa ibaba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Abangan niyo po dyan yung vlog namin ni Rena. Mag-food trip na naman kami. And of course, thank you so much to Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nandyan po sila sa Mother Ignacia, tapat po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place. Magpa-appointment na po kayo for your drips, mga facials, Yes, and other treatments. Pag napupunta nga ako doon sa Envy, Diyos ko, tumatayo sa sa bed yung mga nagpapa-facial eh. Ay, talaga? Para magpa-facial ako kahit naka-ano ko. Kahit naka-mask ako, okay lang. Diba? Oo, nagpunta kami dahil nanonood kami sa inyo. Mga ka-updates natin na nami-meet natin dyan. Diba Ayan, na? Yes. oo. And of course, Dr. JC Solis of JC. Gorgeous Smile Dental Clinic. Miss Ara! And Miss Ayan. Ara. My concert. For our gorgeous na mga ngiti, nandiyan naman po sila sa E. Rodriguez, tapat lang po ng Christ the King Church sa Quezon City. Ayan. Gorgeous Rod. Oo. Ayan, kaya mo, ang smile niya, talagang Yes. Oo, dahil may nag-birthday, kaya ang ganda-ganda ng ngiti niya from Gorgeous. Wow! Ayan. Marisa, ikaw naman. Uy, oo nga, bilang online live seller po ng Mika's Closet Live. Yes. Supportahan niyo mo pong Mika's Closet Live. May mga pabango kami dyan, apparels. It's a one-stop shop, Mika's Closet. Sa Ayan. fan page niyo, Facebook. Yes, okay. Ayan. Yun. Oo, ayan. Thank you, Marisa. At ikaw Thank you naman. Yes, hello po mga ka-update. Pa-follow naman po ng aking FB page, Ate Morena po, M-R-E-N-A. Yes, kuya. Thank you din sa nagbigay sa Ay, akin. oo. In Space Studio, thank you so much po. Ayan. Thank Oo, you. Ay, Inspi Studio. Yes. Ayan, o, yan yung damit namin ngayon. Ang kapal ng tela, ha? Yeah. Tama sa'yo, ang kapal ng tela. Ang kapal din ng Oo, ayan, o. It's a tie! Meron silang medyas at jacket. Ay, talaga? Sombreros, Ay. full cap yan. Naku, so may experience natin Yes, yun. oo. Ha? At syempre pa, ikaw naman.
Olivia? Just search under my name, Oliver Carnay, lahat ng social media ko. Oo. Especially yung YouTube channel ko, Hollywood Flip by Oliver Carnay. Oh, yung birthday pa ni Georgina. Ay, Yes! Happy birthday, George! Si Georgina yung anak ko. I love you. Kakalokan, diba? Ayan, at syempre pa, ang aking panayam pa rin kay Juliana Pariscova at kay Matmat Centeno. Yes, Ah, very inspiring. Yes, oo. Sa OGDS Inspires. At syempre si Mayra TV at si Erin Diaz. Okay. Yes. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod. Papa o si OGDS na laging sasabi ko, papaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo ng umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? At magpasalamat sa Panginoon kasi tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! ano pa nga ba? Chair Lala Soto ng MTRCB, Miss Au at Miss Maureen Weisenberger ng Germany. Ano pa nga ba ang lagi niyong iniitsa? Ichika mo na! La 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 la. Ichika mo na!